يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم أنت القابض أنت الباسط Bilang may background ng Christianity at bilang mga Kristyanismo na pangkalahatan, alam natin na wala ng impormasyon ang mga Kristiyano hinggil sa pagbaba ni Jesus. Bagamat may mga ilan-ilan sa Biblia na siya'y babalik at yun ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Wala na silang eksaktong impormasyon kung kailan talaga babalik si Jesus sa dulo ng panahon. At ang lahat ng impormasyon na ito na nawala sa tunay na katuruan ni Jesus sa kanyang kapanahunan ay muling ipinahayag ng Allah sa Quran at ipinahayag ito sa mga ahadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagbabalik ni Jesus batay sa paniniwala ng mga Muslim na wala na sa katuruan sa labas ng Islam, wala nang pinakamagandang araw na kung saan ang araw ay sumikat, kundi sa pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon. Parang magiging hardin ang tinatawag na daigdig, sapagkat magiging parang salamin ang kalupaan at tutubo ng masaganang-masagana ang lahat ng mga halamanan. Kahit ang mga butil ay itanim mo sa mga buto, ito'y bubunga ng masaganang-masagana. Ang mga hayop na mga makamandag at mga mabangis ay manginginain sa damuhan, kasama ang mga tupa, kasama ang mga kamelyo, kasama ang mga hindi mababangis na mga hayop. Kapag inalagay ng isang batang sanggol ang kanyang kamay sa bibig ng isang ahas, walang pinsala na mangyayari sa kanya. Kapag natapakan ng isang bata ang tinatawag na mabangis na hayop na tulad ng leon, walang pinsala na mangyayari sa kanya. Ang daigdig ay punong-puno ng kapayapaan na tulad ng isang lalagyanan na pinuno ng tubig. Maglalaho ang lahat ng mga digmaan. Ito ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus at pamumunuan niya ang lahat ng mga mananampalataya. With all respect, ang tawag ng Allah sa mga disipulo ni Jesus, ang tawag ng Allah sa mga tagasunod ng mga propeta ay tinatawag na mga Muslim. Kahit na sa kapanahunan pa ng mga naunang propeta, maging sa kapanahunan ni Jesus, sa pagbabalik ni Jesus, pamumunuan niya ang mga Muslim. Kaya yun po ang pinakamagandang panahon. Paano siya babalik? Siya ay bababa sa East Damascus ng madaling araw. Ang kanyang mga kamay ay nasa pakpak ng mga anghel. Siya ay may dalawang uri ng kasuotan na tinina sa sapron. Ang kanyang buhok ay hanggang balikat na parang mabasa-basa, subalit hindi naman basa. Ang kanyang kutis ay puti na mamula-mula. Ang kanyang butil ng mga pawis, kapag ito'y iniyuko niya, ito'y naiipon sa kanyang mukha. At kapag itinaas niya ang kanyang mukha, ito'y kakalat na parang mga perlas. Sa pagbabalik ni Jesus, ang kanyang kapangyarihan ay ang kapangyarihang nagmumula sa kanyang mata at nagmumula sa kanyang hininga. Ang sino mang makaamoy ng hininga ni Jesus mula sa mga tumanggi sa kanya ay unti-unting matutunaw na tulad ng isang asin na inilubog mo sa tubig. At papatayin niya ang Antikristo at hahabulin niya ito, at ito ay maaabutan niya sa tinatawag na Al-Lud, malapit sa loob ng Gorion. Papasok sa tinatawag na Al-Lud, ito sa biblical terms, tinatawag itong Lydia. Doon maaabutan ni Jesus ang Antikristo at papatayin niya ang Antikristo sa pamagitan ng sibat. Dahil sa wala ng Kristiyano ang nakakaalam hinggil sa Antikristo, kapag lumitaw ang Antikristo, susunod ang lahat ng mga tao sa ibabaw ng daigdig, maliban lamang sa mga Muslim. Sapagat ang Antikristo ito ay dala-dala niya ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng mga pagkain ay susunod sa kanya. Kapag tumanggi ang mga tao, magkakaroon ng tagtuyot at tagutom sa lugar na kung saan tumanggi ang mga tao. Detalyado ang sinabi ng Propeta Muhammad hinggil dito. Ito'y 3 oras na pag-uusap na detalyado kung ano ang mangyayari. Bago lumitaw ang Antikristo sa dulo ng panahon, ay magkakaroon ng tagtuyot. Wala ng ulan at wala ng sisibol na anumang pananim. At sa pagkakataong iyon, lilitaw ang Antikristo.
At ang Antikristong ito ay mananatili lamang ng 40 araw sa daigdig. Subalit merong isang araw dito na isang taon na hindi lumulubog ang sikat ng araw. Merong isang araw dito na isang buwan na hindi lumulubog ang sikat ng araw, at merong isang araw dito na isang linggo na hindi lumulubog ang sikat ng araw. Yung 37 days na remaining ay normal na paglubog at pagsikat ng araw. Itong mga impormasyon na sinasabi ko sa inyo ay hindi natin napag-aralan sa pananampalatayang Kristyanismo sa kadahilan ng merong nakialam ng kanyang katuruan. Imposible na walang impormasyon kung paano magugulo ang mundo, kailan babalik si Jesus, at paano lilitaw ang Antikristo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na pinamunuan ni Jesus ang daigdig bilang parang isang hardin o isang paraiso na napakamasagana, hanggang sa darating ang panahon na mamamatay din siya na katulad ng pagkamatay ng lahat ng mga propeta, at makahati na naman ang mga tao sa dalawang bahagi, walang pananampalataya at may pananampalataya, hanggang sa dumating pa ang ilang mga dakilang tanda. Sa paniniwala ng mga Muslim, ang daigdig na ito ay malapit ng magunaw. Babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon. Wala ng computer, wala ng sasakyan, wala ng eroplano, wala ng lahat ng mga modernong makinarya. Lahat ay titigil at babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon. At kapag bumalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon, sa kalilitaw ang tinatawag na Antikristo, at bababa naman si Jesus hanggang sa umusad pa ang panahon, hanggang sa lumitaw ang tinatawag na halimaw sa ilalim ng lupa, at ang araw ay magbabaliktad ang pagsikat at paglubog nito. Pagkatapos ay magbabaksakan ang lahat ng mga kontinente sa 3 sulok ng sandaigdigan, hanggang sa mangingisay ang sandaigdigan, at ito na ang katapusan ng buhay dito sa daigdig. Kaya yung sinasabi natin, babalik si Jesus, subalit wala na tayong konkretong impormasyon hinggil dito. Kung gusto mong malaman ang tunay na pagdating ni Jesus, pag-aralan mo ang buong Islam, sapagkat ibinalik ang ganap na impormasyon kung kailan babalik si Jesus, kailan lilitaw ang Antikristo, paano magugunaw ang mundo, ano ang mangyayari sa dulo ng panahon. Tanggapin natin sa ating sarili na wala na tayong ganitong impormasyon sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. At ang lahat ng nakikinig dito, ang usapang pinag-uusapan natin ay hindi isang insidente, sapagkat ang sino mang nakinig ay inaanyayahan silang lahat sa buhay na walang hanggan. Isang karangalan sa sino mang pumasok ang katotohanan ito sa kanyang puso. At pagkatapos ito ay tinanggap niya, wala nang anumang kaparusahan, magmamana siya ng paraiso, patatawarin ang lahat ng kanyang pagkakasala, tatahak siya sa tamang landas habang narito siya sa daigdig, at sa kabilang buhay, wala ng kamatayan. Siya mananatili sa mga hardin. Mga hardin, ang mga palasyo'y gawa sa mga ginto at gawa sa mga rubi. Ang lupa sa paraiso ay gawa sa mask. Iba't ibang uri ng mga ilog ng tubig tabang na walang pagkabulok kailanman, ilog ng mga gatas, ilog ng mga pulot-pukyutan, iba't ibang uri ng mga prutas at mga pagkain, at kapatawaran mula sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Kapag kumain ng tao sa loob ng paraiso, hindi na siya dudumi, hindi na siya iihi, wala nang mga menstruation, wala nang mga malalaswang mga salita. Kapag kumain siya, uminom siya, ito'y lalabas bilang mahayap na amoy na pawis mula sa kanyang katawan, o pagdighay na mahayap na amoy o napakabangong amoy. Kung batid lamang ng mga tao kung ano ang naghihintay sa kanila, na napakagandang buhay na walang hanggan sa paraiso, na walang mata na nakakita, walang tainga na nakarinig, at kailanman ay hindi dumako sa puso ninuman ang kaligayahang naghihintay sa buhay na walang hanggan. Kung batid lamang ito ng mga mananampalataya
ng lahat ng tao, tatanggapin nila ang katotohanan ito at isusuko nila mismo ang kanilang sarili mismo sa oras na ito.